So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another quick review na naman tayo ng isang napakasulit na budget smartphone last year, at ang tatakin natin this time is the Infinix Smart 9. Sulit pa kaya siyang i-purchase ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Yun mga ka-J-Vlog, nag-decide akong i-review ulit itong Infinix Smart 9 ngayon 2025. So na-review na natin, unbox and game test na natin to last year. So nagamit ko siya ng few weeks at napakasulit din itong smartphone na to. Okay na okay rin siya, lalo-lalo na kasi pag gumagamit ako ng smartphone, ang unang-una ko talagang tinitingnan is yung presyo, kung sulit ba doon sa specs and yung performance niya. Biro mo sa presyo na 4 Plus, napakasulit din itong Infinix Smart 9. At ngayon 2025, nag-decide ako i-review siya since wala pa naman tong successor at wala pang ganong lumalabas na mga budget smartphone ngayong early 2025. Karamihan ng lumalabas ngayon is mid-range and flagship. Medyo tahimik pa tayo sa side ng mga budget smartphone, pero matik mga few months, ilang months pa lang yan, mag-iingay na ulit ang mga budget smartphone. Pero syempre, meron ng mga consumers ngayon na nagde-decide, ano kaya magandang bilhin na smartphone today? Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo yung idea or yung aking saloobin when it comes sa Infinix Smart 9 ngayon 2025, since na-review and game test na natin to last year. So si Infinix Smart 9, medyo magulo rin ang kanyang SRP. Pag transient talaga sa kanya, magulo SRP niyan. Mag-compare na lang tayo dito sa kanyang presyo sa Shopee. So sa Shopee, yung 4GB 128 niya, makukuha niya na lang ng 4235. 4GB 128 yan. Meron tayong 3GB 128, 4030. So, konti lang difference nun. At mas maganda na rin na mga 128 na rin ang i-purchase nyo. Meron din tayong 3GB 64 na 3562. So, meron tayong mas mura. Ayan, kung few hundred of pesos lang, wala pa namang 1,000 ang idadagdag nyo, I suggest go for the 128GB. Dahil napakakonti lang naman ang difference at mas kailangan nyo yung additional storage, mga ka-J-Vlog, lalo na ngayon 2025. Parang pinaka-minimum na talagang pwede nyo magamit is 128GB. Kasi 64GB, medyo maliit na yan. Pero since Go Edition kasi itong Smart 9, konti lang naman kumakain ng storage requirement ang kanyang OS. So, 64GB, ayan, kung 64GB lang kaya nyo, dyan na kayo mag-stick. Pero kung konti nga lang ang difference, few hundred of pesos, doon na kayo sa mas mataas na storage. At kung interested kayo dito sa smartphone na to, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box para hindi na kayo mahirapan hanapin yan mga J-Vlog. So dito sa ating review ngayon 2025, titingnan natin kung sulit pa bang i-purchase ngayon itong Infinix Smart 9. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features din nitong smartphone na to, kung bakit maganda pa rin siya i-consider i-purchase ngayon 2025. Number 1 sa display. When it comes sa display quality, same lang naman siya sa Tecno Spark Go 1. So meron siya malaking screen size sa 6.7 inches. Punch hole display siya. Yung resolution niya is I think very normal naman sa kanyang price, HD plus 720p. Pero maganda dito sa kanyang presyo na 3,000 to 4,000 pesos ay nakapag-offer sila ng 120Hz screen refresh rate. So okay na okay, mataas yung refresh rate at iba pa nga mga ibang brands 90Hz pa rin ang in-offer sa ganitong presyo, at sa mga ibang mas mamahal pa nga, iba 90Hz pa natin nakikita. So maganda yan, a huge advantage yan ng Infinix Smart 9 when it comes sa refresh rate, 120Hz na, and malaki yung overall screen na itong smartphone na to. Panigurado may enjoy nyo naman. Next sa chipset. Sa chipset, for me, I think ito na rin yung acceptable, lalo na sa kanyang presyo. MediaTek Helio G81. So G81 is a fine chipset naman yan, lalo na sa kanyang presyo. Again, nabasa nyo ay G81. Pero tinignan nyo ba yung presyo? Tignan nyo naman yung presyo, 3,000 to 4,000 pesos. Okay na ako dyan, kaysa naman bigyan nila to ng G36, na Helio G36, o yung bago ngayon na sinasabing Helio G50. Tingnan mo naman GPU nun, Power VRG A320. Mas sasakit ulo nyo dun, mga J-Vlog, promise. Dito sa G81, okay naman kasi yung GPU niya, Mali G52. So, yan, chipset na yan is kaya naman mag-handle yan mga modern games today, tulad na lang ng ML, COD, Firelight 84, Honor of Kings, kayang-kaya naman. Naging test nga natin itong Infinix Smart 9. So, ang maganda nga dito sa Infinix Smart 9 is still, kahit na hindi lang siya for gaming, pwede rin siya for casual things, ano yung chipset niya. Hindi naman mabagal mag-navigate dito, mag-open ng mga apps, hindi naman siya laggy, mga ganyan, hindi naman siya
kumbaga kumbaga makakapag-navigate naman kayo ng okay dito nang hindi kayo sumasakit ang ulo pag nag-open ng apps kasi minsan yung mga ibang smartphones navigating pa lang sobrang sakit na sa ulo. Pero dito sa Infinix Smart 9, iba yung case ng ganyan dahil yung chipset niya okay naman. Hindi ko nga alam kung bakit nila ginawang Go Edition to since yung G81 nakikita man natin yan sa mga ibang smartphone brands na naka full Android OS. So yun lang naman isang hihila dito sa Infinix Smart 9 is yung Go Edition. Pero again, kahit na naka Go Edition siya, yung mga iba namang application or yung mga application na may light version, hindi ko in-install. Naka full full application ako na OS. So wala naman tayong hiccups na nangyayari. Kaya naman yan i-handle ng pretty well ng Infinix Smart 9. So, next mga ka-J-Vlog when it comes sa kanyang camera. Next mga ka-J-Vlog when it comes sa camera quality niya is okay naman sa kanyang presyo, hindi na ako magreklamo dyan. Tapos sa speakers, ito maganda dito, huge advantage ng speakers dahil dual stereo speakers siya. So, biruin mo itong smartphone na to sa kanyang presyo na 3,000 to 4,000 pesos. Parang yung Tecno Spark Go 1. Naka-dual stereo speakers siya. So, again, iilan lang na mga brands ang nagbibigay ng dual stereo speakers sa ganitong presyo. Usually, mono speaker, tapos sinasabi nila yung up to 300% volume. Oo nga, malakas naman yung speaker mo na single, pero hindi siya maganda to be honest, malakas na single. Mas maganda yung malakas na dual stereo para pati yung bass quality, buong-buo yung, yung tunog, kumbaga. So, okay na okay yan. A huge advantage yan, of course, ng tech ng Infinix Smart 9 sa mga ibang competitors niya. Next, sa kanyang battery. Battery is fine. 5K mAh battery, malaki yan. Pero ito yung ihila sa tech sa Infinix Smart 9 na kung bakit ito yung isang reason kung bakit hindi nila to binibili at nagta-transition sila sa Tecno Spark Go 1. Yung charging rate. 10 watts, mga ka-J-Vlog, ang charging rate ng Infinix Smart 9. Sa Tecno Spark Go 1 kasi is 15 watts. So, mas fast charging ang Tecno Spark Go 1. So, yung 10 watts na yan sa 5,000 mAh, expect nyo, oras ang hihintayin nyo kahit na Type-C siya. So, sayang, nilimit nila yung full capacity or yung full potential ng Type-C. Kasi alam nyo naman, pag Type-C, meaning yan for fast data transfer, for fast charging, di ba? Pero dito sa Infinix Smart 9, parang nangyari, irreversible na lang yung feature ng Type-C. Kasi slow charging siya. So, yun lang mga ka-J-Vlog so far, yung mga specs na maganda, kung bakit maganda i-consider Tecno ang Infinix Smart 9 at nagbigay rin ako ng cons para alam nyo rin na meron din itong setback sa kanyang presyo. So, kung interested kayo, sana nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. So, yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, load sulit bang Infinix Smart 9? The quick answer dyan, yes mga ka-J-Vlog, sobrang sulit. Biruin mo sa kanyang presyo na 3,000 to 4,000 pesos. Ngayon, 2025, maganda pa siyang i-offer. Available pa siya sa market, wala pa naman siyang successor. Minsan lang tatalo dito sa Smart 9 is yung kalaban niya na Tecno Spark Go 1. So, gumawa na rin ako ng phone compare about sa dalawang smartphone na yan. Pero kung iano mo yung price din talaga, yung Infinix Smart 9 is sulit din naman siya i-purchase mga ka-J-Vlog. Lalo na nakikita ko rin nung Pasko ay marami nagpa-purchase din nito. So, pang regalo nga, okay na okay siya for starter phone sa mga chikiting nyo dahil napakamura, tapos pwede na sila maglaro, pwede na sila mag-take ng photos, pwede na sila manood ng YouTube. So, pwede rin siya as a navigating tool sa mga riders natin for online business. Kumbaga, sa ibang mga consumers, ginagawa nila itong secondary smartphone din na okay rin naman siyang gamitin ngayon 2025. So, sobrang sulit. Again, still available pa siya, kaya nag-decide ako gawin tong phone review na to mga ka-J-Vlog para magkaroon kayo ng guide kung nagde-decide kayo bumili ng bagong budget smartphone today. Pero yun, asahan nyo matagal pang lalabas yung mga successor nito. Kaya take for example yung Smart 8 tsaka yung Tecno Spark Go 2023 ba yun? 2024? Ang tagal nun sa market, halos isang taon bago lumabas yung mga successor nila nung September. Kaya again, gagawa tayo ng review nito mga smartphone na to early 2025, mid 2025 hanggang wala pa tong successor para magkaroon kayo ng idea kung sulit pa ba sila i-purchase. Lalo rin chipset niya, MediaTek Helio G81. Again, sa kanyang presyo, pwede naman yung performance ng chipset na yan. So kung interested kayo sa Infinix Smart 9, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-add to cart nyo na mga ka-J-Vlog. Mas mura siya sa Shopee.
at meron pang possibility na makakuha kayo ng mas mura pang presyo pag meron kayong voucher.